Martir na misis na tutong lumaban. Andre, patawarin mo ako. Pangako, hindi na mauulit. Simpleng pagbabayad lang ng kuryente, hindi mo pa nagawa, Camille? Ako na nga nagpo-provide ng lahat eh. Binibigyan kita ng komportableng buhay. O anong gagawin natin ngayon? Naputulan tayo ng kuryente dahil kinalimutan mong magbayad. Bukas na bukas din pupunta ako sa office nila. Ipapareconnect ko ang kuryente natin. Sorry talaga, Andre. Ang dami ko kasing ginawa kanina dito sa bahay. Naglinis at nag-ayos ako kasi birthday mo na bukas. Gusto ko na maging maayos ang bahay natin kasi alam kong marami kang darating na bisita. Talagang ginawa mo pang dahilan ng birthday ko? Ang sabihin mo, wala ka talagang silbi. Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak eh. Hindi ka pa maasahan sa mga simpleng gagawin mo bilang asawa ko. Natigilan si Camille sa sinabing yun ng kanyang asawa na si Andre. Pakiramdam niya ay may mga kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Mas lalong lumakas ang pag-agos ng mga luha niya. 3 taon na silang kasal ni Andre ngunit hanggang sa panahon na yon ay hindi pa rin siya nabubuntis. Walang ibang sinisisi si Andre sa hindi nila pagkakaroon ng anak dahil ayon dito, imposible na ito ang baog dahil wala sa lahi nito ang hindi nagkakaroon ng anak. Oh, bakit natahimik ka? Totoo naman, di ba? Walang kwenta yung matres mo! Hindi ko to ginusto, Andre. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto na mabuntis para mabigyan ka ng anak. Pero wala akong magagawa. Alam mo, aalis muna ako. Saka na ako babalik kapag may kuryente na rito sa bahay. Saan ka pupunta? Sa hotel muna ako mag-i-stay. Ikaw, dito ka lang. Magtiis ka sa dilim at init dito sa bahay kasi ikaw may kasalanan kung bakit parang impyerno dito ngayon sa bahay natin. Sasama ako sa iyo, Andre. Sige, subukan mo at talagang hihiwalayan na kita. Pasalamat ka, maganda ka kaya nagtitiis ako sa iyo. Hahawakan sana ni Camille si Andre sa braso para pigilan ito. Ngunit malakas siya nitong itinulak. Paupo siyang bumagsak sa sahig. Wala na siyang nagawa ng tuluyang lumabas ng kanilang silid si Andre. Umiyak nang umiyak si Camille sa sobrang awa sa sarili. Ngunit hindi niya rin maiwasang sisihin ang sarili sa kung paano siya itinrato ng kanyang asawa. Alam niya na kung may kakayahan lang sana siyang magbuntis ay mas magiging masaya at maayos ang pagsasama nila ni Andre. Nang marinig ni Camille ang ugong ng papalayong kotse ni Andre ay marahan siyang tumayo. Sumilip siya sa bintana at hinatid ng tanaw ang sasakyan nito. Patawarin mo ako, Andre. Kung hindi lang sana ako baog, hindi tayo ganito. Nang gabing yon, hindi makatulog si Camille. Napakainit sa kanilang kwarto. Lumipat siya ng sala at sa sofa siya nahiga upang matulog. Mas presko kasi ron kumpara sa kanilang silid. Habang nakahiga ay hindi maiwasang maiyak muli ni Camille. Diyos ko, sana po ibigyan niyo ako ng himala. Sana mabuntis na ako. Inalala ni Camille ang panahon na nagkakilala sila ni Andre. Sa kasal ng isang common friend sila nagtagpo. Simula noon ay palagi na siyang kinulit ni Andre. Nang manligaw ito sa kanya, ay doon niya naramdaman na may pagtingin siya rito. Hanggang sa ibinigay na ni Camille ang matamis niyang oo kay Andre. Ipinakilala niya si Andre sa kanyang ina at ama. Hiwalay ang mga magulang niya dahil may ibang pamilya na ang tatay niya. Masasabi ni Camille na mayaman ang kanyang ama, ngunit kahit ganon ay hindi siya umasa sa pera nito. Nakapagtapos siya ng pag-aaral dahil sa sariling sikap at tulong na rin ng kanyang ina. Matapos ang 1 taon na magkasintahan ay nagpakasal na sila. Noong una ay masaya sila ni Andre, pero lahat ay nagbago ng 2 taon na ay hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Hanggang sa sandaling yon ay siya ang sinisisi ni Andre sa problema nilang yon. Kinaumagahan, agad na nagtungo si Camille sa opisina ng electric company kung saan sila nakakabit ng kuryente.
Binayaran niya ang lahat ng dapat bayaran at nakiusap siya na baka pwedeng i-reconnect din sa araw na yon ang kanilang kuryente. Matapos yon ay dumiretso siya sa supermarket upang mag-grocery. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang best friend niyang si Aubrey. High school pa lang ay magkaibigan na sila. Andito ka rin pala. Kasama mo ba si Andre? Hindi, actually, galit siya sa akin ngayon. Diyos ko, may bago ba? Parang palagi namang galit ang asawa mo sa'yo. Kasalanan ko naman kasi, Bes. Nakalimutan kong magbayad ng kuryente kaya naputulan kami. Pero inayos ko na kanina. Mamaya, babalik ng kuryente sa bahay namin. Ikaw, kumusta ka na? Ang layo yata ng pinag-groceryhan mo ah. Naka-check-in kasi ako sa hotel na malapit dito. Sino kasama mo? Sandali, huwag mo sabihin na kasama mo ang boyfriend mo si Ricky. Sino pa ba? Kinikilig at humagikik si Aubrey. Hinampas ni Camille sa braso ang kaibigan. Ang harot-harot mo talaga, Bes. Ikaw na talaga. Kagabi lang kami nag-check-in. Namiss niya raw ako kaya nakipagkita sa akin. Sobrang happy ako para sa'yo, Bes. Pero ang daya mo. 6 months na kayo ni Ricky pero until now, hindi mo pa rin ako pinapakilala sa kanya. Best friend mo ba talaga ako? Shy type kasi si Ricky. Pero don't worry, Bes. Kapag nagkaroon na siya ng lakas ng loob, ipapakilala ko na siya sa'yo. Sabihin mo, wag siya mahiya sa akin. Ewan ko ba sa boyfriend ko? Masyadong mahiyain. Sa hotel lang ba kayo magsastay? Plano namin na magpunta sa isang amusement park later. Alam mo na, date-date din pag may chance. Ay, nakakainggit ka talaga, Bes. Nararamdaman ko na masaya ka talaga kay Ricky. Sana bumalik din kami ni Andre sa dati. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin siya mabigyan ng anak. Yun talaga ang dahilan bakit siya palaging galit sa akin. Alam mo, kapag nakaharap ko yung asawa mo, sasabunutan ko siya. Bakit? Ginusto mo ba na hindi siya mabigyan ng baby? Bakit parang ikaw ang sinisising niya? Nape-pressure siguro siya kasi naunahan na siya magkaroon ng anak ng mga nakababata niyang kapatid. Gusto pa sana kitang makausap ng mas matagal, Bes. Pero baka si Ricky naman na magalit sa akin kasi ang tagal kong bumalik. Next time, mag-coffee tayo ha? Pag-usapan natin yung problema mo. Sige, Bes. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka available. Mahigpit na nagyakap sina Camille at Aubrey bago sila naghiwalay upang ipagpatuloy ang kanilang pag-grocery. Tunay na masaya si Camille sa love life na meron si Aubrey. Sa dami ng mga kabiguang naranasan nito sa mga ex-boyfriend nito, alam niya na deserve ni Aubrey ang isang masayang relasyon na meron ito sa panahon na yon. Nang lumabas na si Camille sa supermarket ay isang pamilyar na sasakyan ang nakita niyang dumaan sa harapan niya. Isang kotse ang humarang sa likod ng sasakyan na yon, kaya naharangan ang plate number ng sasakyan na pamilyar kay Camille. Kotse ba yun ni Andre? Agad na tinawagan ni Camille ang cellphone ng kanyang asawa. Matagal bago yun sinagot ni Andre. O bakit? Nasaan ka, Andre? Kaka-check out ko lang sa hotel. Papunta na ako sa office. Bakit? Para kasing nakita ko yung kotse mo sa labas ng supermarket. Ikaw ba yun? Hindi ka ba marunong makaintindi? Papunta na ako sa office. Paano ako mapupunta dyan sa supermarket? Kamukha kasi ng kotse mo yung nakita kong kotse. Bakit? Ako lang bang nag-iisang tao na may ganitong kulay at model ng sasakyan? Sa bagay. Oo nga pala, nagpunta na ako sa office ng electric company. I-reconnect na nila mamaya ang... Hindi na natapos ni Camille ang sasabihin dahil may narinig siyang boses ng babae sa background ni Andre. May kasama ka ba sa kotse mo? Sino yung babaeng narinig ko nagsalita? Wala akong kasama. Huwag mo sabihin na pinagdududahan mo ko. Hindi sa ganun. Tinatanong ko lang kung sino yung babae na narinig ko sa background mo. Wala nga akong kasama, di ba? Alam mo, huwag mo akong umpisahan, Camille. Kagabi mo pa pinapainit ang ulo ko. Bye! Magsasalita pa sana si Camille pero naputol na ang linya.
Hindi na niya sinubukan pang tawagan ulit si Andre dahil sigurado siya na kapag ginawa niya yon ay mas lalo yung magagalit sa kanya. Bilang pambawi kay Andre ay nagluto si Camille ng espesyal na hapunan. Niluto niya ang paboritong ulam ni Andre na beef broccoli. Matyagang naghintay si Camille. Nang sumapit na ang 8:00 ng gabi ay nagtaka na siya. Kapag ganung oras kasi ay dapat nasa bahay na ang kanyang asawa. Sinubukan niyang tawagan si Andre pero hindi yun makontak. Nag-text na siya kung nasan ito ngunit kalahating oras na ang lumipas ay wala siyang natanggap na reply. Hanggang sa bumalik sa alaala niya yung boses ng babaeng narinig niya habang kausap si Andre sa cellphone. Bumilis ang tibok ng puso ni Camille nang isang hinala ang nabuo sa utak niya. Hindi kaya may ibang babae na si Andre? Baka nakahanap na siya ng babaeng kaya siyang bigyan ng anak. Hindi yun magagawa ni Andre sa akin. Wala sa pagkatao niyang pagiging babaero. Tuluyang inalis ni Camille ang negatibong bagay na yon sa isip niya. Kilala niya ang kanyang asawa. Kahit nung magkasintahan pa lang sila ay hindi ito nangaliwa. Nakatulugan na ni Camille ang paghihintay sa kanyang asawa. Nalipasan na rin siya ng gutom. Nagising siya mula sa pagkakahiga sa sofa nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Andre. Bumangon siya at pinagbuksan ng gate si Andre upang maipasok noon ang sasakyan nito. Pagbaba ni Andre sa kotse ay sasalubungin niya sana ito ng yakap at halik, pero nilagpasan siya nito. Nasaktan si Camille ngunit pinili niyang ngumiti. Sumunod siya kay Andre sa loob ng bahay. Naikabit na uli yung kuryente natin kanina. Magiging komportable ng pagtulog natin mamaya. Mabuti naman kung ganon. Umupo si Andre sa sofa. Alam na ni Camille ang gagawin niya. Yumukod siya at hinubad ang sapatos at medyas ng kanyang asawa. Ganun niya ito pagsilbihan para itong hari. Gutom ka na ba? Nagluto ka ng beef broccoli, yung paborito mo. Busog pa ako. Lumabas kami ng mga katrabaho ko. Sa labas kami kumain. Dapat sinabi mo sa akin para hindi na sana ako nagluto, Andre. Sayang lang kasi yung niluto ko kasi para talaga sa'yo yun. Anong sayang ang pinagsasasabi mo, Camille? Di ilagay mo sa ref. Pwede namang initin yun bukas o sa ibang araw eh. Saka, bakit parang kasalanan ko pa? Kinukonsensya mo pa ako. Hindi sa ganun, Andre. Hinintay kasi kita para sabay na tayong kumain. Hindi mo ba kayang kumain na mag-isa? Ano ka, bata? Dapat kasi, nung lumagpas na ako sa oras ng uwi ko, kumain ka na. Bakit? Anong akala mo? Mawawala ang galit ko sa'yo dahil ipinagluto mo ko? Hindi ba obligasyon mo yun bilang asawa ko? Pasensya ka na. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Imbis na makapag-relax ako kapag nandito ako sa bahay stress ang binibigay mo sa akin. Diyan ka na nga! Matutulog na ako! Napakagat sa ibabang labi si Camille dahil pinipigilan niya ang mapaluha. Labis siyang naninibago sa pagtrato ni Andre sa kanya. Hindi ito ganoon nung una. Walang minuto na lumilipas na hindi nito ipinararamdam ang pagmamahal nito sa kanya. Walang ibang hiling at dasal si Camille kundi ang bumalik na ang dating si Andre. At alam niya na mangyayari lamang yon kapag nagkaroon na sila ng anak. Nang sumunod na araw, nagtungo si Camille sa condo unit ni Aubrey. Hindi na talaga niya kaya ang bigat ng kanyang kalooban. Kailangan niya na ng mapagsasabihan ng mga problema niya. At tanging si Aubrey lang ang napagsasabihan niya ng lahat. Nakikinig ito sa kanya ng walang kasamang panghuhusga. Alam ko kung bakit ka nandito, Bes. Si Andre, tama? Marahang tumango si Camille. Ano na naman ang ginawa ng magaling mong asawa? Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako mahal, Bes. Kagabi, pinagluto ko siya ng paborito niyang ulam. Pero hindi siya kumain. Ang sabi niya, busog siya. Hindi siya ganun dati. Kahit busog siya, kumakain pa rin siya kasi alam niya na ako nagluto. Sorry, Bes ha, pero ang sama na ng ugali ngayon ni Andre. Di ba hindi naman siya ganyan dati? Botong-boto pa nga ako sa kanya before. Kung kailan na ikasal na kayo, sa kanya ipinakita ang totoo niyang ugali.
Kahit man lang sana thank you, sinabi niya sa'yo, no? Naiintindihan ko naman siya. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak kaya ganito niya ako itrato ngayon. Bes, meron pa pala akong aaminin sa'yo. Ano yan, Bes? Hindi ko alam kung paranoid lang ako pero feeling ko may kabit si Andre. Ano? Hindi ka na nga niya maitrato ng tama tapos may kabit pa siya? Bes, kailangan ko nang kausapin ang asawa mo. Bilang best friend mo, nasasaktan ako para sa'yo. Hindi pa naman ako sigurado, Bes. Baka mali rin ang hinala ko kaya wag mo munang kausapin si Andre. Saka na lang kapag sigurado na ako na tama ang hinala ko. Subukan niya lang na magkaroon ng ibang babae. Ako pa mismo ang puputol sa ano niya. Bahagyang natawa si Camille sa sinabi ni Aubrey. Ang brutal naman nun, Bes. Aba, dapat lang yun sa mga cheater na lalaki. Putulan na agad ng kaligayahan para hindi na umulit. Pero, seryoso, Bes. Kaya mo pa ba? Kinakaya ko, Bes. Kasi, mahal na mahal ko si Andre. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Isa pa, gusto kong panindigan ang naging sumpaan namin nung ikinasal kami. Kaya ikaw, Bes, matuto ka na sa nararanasan ko ngayon. Huwag ka muna magpapakasal hanggat hindi mo kilala ng lubusan ng pakakasalan mo. Nako, subukan lang talaga ni Ricky na magbago at makikita niyang pagiging dragon ko. Napangiti na lang si Camille sa sinabi ni Aubrey. Sa kanilang dalawa, si Aubrey ang talagang palaban. Nung nag-aaral pa sila kapag merong nangaaway sa kanya, ay ito ang humaharap at nagtatanggol sa kanya. Talagang parang magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. At naniniwala siya na walang kahit na sino at ano ang makakasira sa kanilang pagkakaibigan. Oo nga pala, Bes. Birthday na ni Andre sa Friday. Pumunta ka ha? Hindi pwedeng wala ka ron. Kung makapag-invite ka naman sa akin, parang ikaw ang may birthday. Pero, titingnan ko. Kapag free ako, pupunta ako. Anong oras ba? Gabi ang party. Siguro pwede ka nang pumunta sa bahay ng mga 7:00 ng gabi. Sige, susubukan ko, Bes. Naging punong abala si Camille nang dumating na ang birthday ni Andre. Maaga pa lang ay naglinis at nag-ayos na siya ng bahay nila. Ayaw niyang mapahiya si Andre sa mga bisita nito mamayang gabi. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay dumating na ang catering service na kinuha ni Camille. Inayos na ng mga tauhan ng catering service sa mga pagkain, mga mesa at upuan sa harapan ng kanilang bahay. Dahil sa pagiging abala ay hindi pa siya nakapag-ayos. Maya-maya ay dumating na si Andre kasama ang mga katrabaho nito. Hindi makapaniwala si Camille nang lapitan siya ni Andre at hinalikan sa labi sa harapan ng mga katrabaho nito. Ito pala si Camille. Ang napakasipag at napakaganda kong asawa. Hello, kumusta kayong lahat? Baka nagugutom na kayo. May pagkain na ron. Sandali lang May sasabihin lang ako sa asawa ko. Camille, doon muna tayo sa kwarto. May takot na naramdaman si Camille nang pasimple siyang pinanlakihan ng mata ni Andre. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso habang naglalakad sila papunta sa kanilang kwarto. Pagdating nila sa kwarto ay isinarado agad ni Andre ang pinto. Marahas siya nitong hinila habang hawak pa rin siya nito sa braso. Andre, nasasaktan ako. Kulang na lang ay ibalibag siya ni Andre nang bitawan nito ang braso ni Camille. Doon na lumabas ang totoo nitong ugali na hindi nito ipinakita nung kaharap nila ang mga katrabaho nito. Hindi mo na talaga ako binigyan ng kahihiyan Tingnan mo nga sarili mo. Hindi ka man lang nag-ayos. Ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho ko? Na may asawa akong losyang? Hindi ka pa nga nanganganak pero losyang ka na. Sorry, Andre. Mag-aayos na naman ako kaso dumating na kayo agad. Saka naging busy kasi ako sa pag-aasikaso nitong birthday party mo. Anong pag-aasikaso pa ba ang gagawin mo? Kaya nga tayo nagpa-catering, di ba? Ang sabihin mo, sinasadya mo na ipahiya ako. Hindi totoo yan, Andre. Huwag ka na mag-explain. Maligo ka nga at magbihis ka na maayos. Huwag kang bababa hanggat hindi ka maayos, ha? Naiintindihan mo ba?
Naluluhang tumango si Camille. Hindi na siya nagsalita dahil alam niyang maiiyak na siya kapag nagsalita pa siya. Nang bumalik na si Andre sa mga katrabaho nito ay agad siyang naligo. Matapos yon ay isang simpleng dress ang isinuot niya. Hindi siya bihasa sa paglalagay ng makeup kaya pulbos at lip tint lang ang inilagay niya sa kanyang mukha. Nagspray siya ng pabango. Humarap siya sa malaking salamin sa kwarto nila ni Andre. May lungkot sa mga mata ni Camille nang makita niya ang sariling refleksyon. Aminado siya na nabawasan na ang ganda na meron siya noon dahil sa problema nila ni Andre na hindi sila makabuo. Bumaba na si Camille dahil alam niyang kailangan siya ni Andre upang mag-asikaso sa mga bisita nito. Nakita niya si Aubrey na nakaupo sa isang sulok habang umiinom ng wine. Humanga siya sa ganda ni Aubrey. Maganda ang makeup nito. Napaka-sexy nito sa suot nitong red dress. Lumapit si Camille kay Aubrey at binigyan niya ito ng mahigpit na yakap. Ang ganda mo, bes. Bagay sa'yo yung dress mo. Parang hindi naman. Ang sabi ni Andre, losyang na raw ako kahit hindi pa ako nanganganak. Pasmado talagang bunganga ng asawa mo. Nako, nanggigigil na talaga ako sa kanya. Hayaan mo na. Totoo naman eh. Pero ikaw, ang ganda-ganda mo. Sana kagaya mo ako na marunong mag-ayos ng sarili. Siyempre, everyday ako may delay kaya ganito ako ka-fresh. Tumahimik si Camille sa sinabi ni Aubrey. Labis siyang nanliit sa kanyang sarili. Bumakas ang lungkot sa mukha niya. Oh, bakit bigla ka naging malungkot? May nasabi ba ako mali? Naalala ko lang kasi na hindi pa pala kami nagsiping ni Andre. Siguro iniisip niya na wala nang kwenta kung gawin pa namin ang bagay na yun kasi hindi naman ako mabubuntis. Sabihin na natin hindi ka mabubuntis, Bes. Pero bilang babae, may pangangailangan ka na dapat ibinibigay ng asawa mo. Alam mo, wag muna nating pag-usapan ang bagay na yan. Samantalahin natin ang gabing to para magpakasaya. Ang daming alak, uminom tayo. Alam mo naman na mabilis ako malasing, di ba? Ayos lang yan. Nandito ka sa sarili mong bahay. Kapag nalasing ka, edi pumunta ka sa kwarto nyo. Dahil sa bigat na nararamdaman ni Camille ay pumayag siya sa sinabi ni Aubrey. Uminom siya kasama ang kanyang kaibigan, habang si Andre ay abala sa pag-estima sa mga bisita nito. Nang lumalim na ang gabi ay mas lalong dumami ang mga taong dumarating. Doon nalaman ni Camille na maraming kaibigan ng kanyang asawa. Sa tuwing may nakikita siyang magandang babae na dumarating, hindi maiwasan ni Camille na ma-insecure at magkaroon ng pagdududa. Bes, sa tingin mo, kung may kabit nga si Andre, isa kaya siya sa mga babaeng nandito sa party niya? Ang lakas naman ng loob ni Andre at ng kabit niya kung ganun. Saka sure ka ba na may kabit talaga ang asawa mo? Eh kasi sinabi niya na losyang na ako at wala na siyang gana sa akin sa kama. Hindi ba signs na yun na baka may iba na siya? Posible. Pero wag ka muna mag-assume ng kahit na ano. Sandali lang ha. Pupunta lang ako sa CR. Hintayin mo ako rito. Sige, hindi ako aalis dito. Medyo nahihilo na ako. Sabi ko na sa'yo, mabilis ako malasing eh. Tumayo na si Aubrey at pumasok sa loob ng bahay. Tinagaya ni Camille ang sarili at agad na ininom ang alak sa shot glass. Pinagmasdan niya si Andre na nasa isang table habang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Karamihan sa mga kausap nito ay magagandang babae. Maya-maya ay inilabas na ni Andre ang cellphone nito. Tila may nagpadala rito ng mensahe dahil nakita ni Camille na nag-type ito sa cellphone. Kasunod nun ay tumayo si Andre at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Halos 15 minuto nang naghihintay si Camille kay Aubrey. Nag-aalala na siya para sa kaibigan dahil baka kung ano na ang nangyari roon sa banyo. Nagdesisyon siyang sundan si Aubrey sa loob ng bahay. Kumatok siya sa pinto ng CR sa ibaba pero walang sumasagot. Nang ikuti ni Camille ang doorknob ay nalaman niya na hindi yun nakalock, kaya tuluyan niyang binuksan, walang tao roon. Nagkaroon ng pagtataka si Camille. Nagkaroon siya ng hinala na baka ginamit ni Aubrey ang CR na nasa mismong kwarto nila ni Andre.
Umakyat siya sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Sa pagbukas niya ng pinto ng kanilang kwarto, ay nagulat siya nang makita ron na magkasama sina Aubrey at Andre. Napansin niya na medyo magulo ang buhok ni Aubrey. Aubrey? Andre? Anong ginagawa niyong dalawa rito? Ngumiti si Aubrey at mabilis na lumapit sa kanya. I'm sorry, Bes, kung nakialam na ako sa problema mo kay Andre. Anong ibig mong sabihin, Bes? Alam ko, ayaw mong kausapin ko si Andre tungkol sa mga hinaing mo sa kanya. Pero, ginawa ko na, Bes. Kinausap ko na si Andre sa mga bagay na nagagawa niya na nasasaktan ka. Hoy, Andre, umayos ka ha? Sa susunod na magsumbong pa tong kaibigan ko sa akin, ako nang makakalaban mo. Binawarningan kita. Hindi makapaniwala si Camille sa ginawa ni Aubrey. Doon niya napatunayan kung gaano ito ka-concerned sa kanya. Tahimik lang si Andre. Umiiwas ito ng tingin sa kanya. Hinila na siya ni Aubrey palabas ng kwarto. Bumalik sila sa labas at ipinagpatuloy ang kanilang pag-inom. Nagising si Camille na masakit ang ulo kinaumagahan. Naparami ang inom nila ng alak ni Aubrey kaya late na siyang nagising. Wala si Andre sa tabi niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto nang maalala niya na hindi pa siya nakakapagluto ng almusal. Ngunit pagdating niya sa dining area ay naroon si Andre kasama si Aubrey. Kumakain ng dalawa ng almusal. Aubrey? Nandito ka pa? Bakit? Ayaw mo ba? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi mo, dito na ako matulog kasi late na at lasing na ako. Doon ako natulog sa isang room sa itaas. Ikaw pa nga naghatid sa akin doon eh. Wala akong maalala, Bes. Ay nako, lasing ka na kasi. Halika na, sabayan mo na kami sa pagkain ni Andre. Mas masarap kumain kapag mas marami. Nagmumuglang sandali si Camille bago siya umupo. Ikaw ba nagluto ng almusal, Bes? Sino pa ba? Eh hindi naman marunong magluto yung asawa mo. Nakialam na ako sa kusina mo ah. Okay lang naman na makialam ako sa mga gamit mo kasi friends tayo, di ba? Oo naman, Bes. Walang problema sa akin. Kumuha ng fried rice si Camille. Nang kukunin niya na ang nag-iisang hotdog ay naunahan siya ni Aubrey na tusukin yon ng tinidor. Oops! Sorry, Bes. Nauna akong kunin tong hotdog. Pero dahil best friend kita, isa-share ko na lang to sa'yo. Ganun dapat kapag magkaibigan. Nagsa-share. Hinati ni Aubrey ang hotdog at ibinigay sa kanya ang kalahati. Nang mapatingin si Camille kay Andre ay napansin niya na tila balisa yun. Medyo namumutla ang buong mukha nito na parang merong gumugulo sa isip nito. Andre, okay ka lang ba? Namumutla ka. Medyo masakit pa ang ulo ko eh. Magpapahinga muna ako. Hindi na pinigilan ni Camille si Andre nang tumayo ito at umakyat sa kwarto nila. Bes, ano palang sinabi mo kay Andre kagabi? Yung pagtrato niya sa'yo nang hindi maganda. Pinaliwanagan ko siya ng maayos. Baka mas lalo siya magalit sa akin eh. Alam niya na tuloy na nagsasabi ako sa iba ng problema namin. Hindi naman ako iba sa'yo, Bes. Best friend mo ko, no? Saka anong gusto niya? Babaliw ka kasi wala kang mapagsabihan ng mga problema mo. Alam mo, Bes, magdasal ka na lang na maging magandang resulta ng pakikipag-usap ko sa asawa mo. Malay mo, may pagbabago mangyari. Sana nga, Bes. Sa totoo lang, nahihirapan na ako. Ang pagmamahal ko na lang sa kanyang kinakapitan ko. Tinanong ko rin siya kung may kabit siya. Anong nakisagot ni Andre? Hindi ko na nalaman kasi bigla kang dumating. Pero sa tingin ko, wala namang kabit si Andre. Praning ka lang siguro, Bes. Sana nga. Hindi ko kasi alam ang mangyayari kapag nalaman ko may kabit siya. Baka mas gustuhin kong mamatay na lang. Labis na na-appreciate ni Camille ang ginawang pakikipag-usap ni Aubrey sa kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Camille ang magandang pagbabago kay Andre. Isang gabi, inaya siya nitong mag-dinner sa labas.
Maluha-luha siyang pumayag dahil hindi na niya matandaan kung kailan sila huling nagkaroon ng dinner date. Habang namimili ng mga susuotin na damit si Camille, napansin niya na wala ng kasya sa mga dress niya. Doon niya napagtanto na nadadagdagan ang kanyang timbang. Maya-maya ay pumasok si Andre sa kwarto nila. Ang tagal mo namang mag-prepare. Andre, wala nang kasyang dress sa akin. Tumataba ako. Bakit mo kasi pinapabayaan ang sarili mo? Kain ka kasi ng kain. Hindi ko kasi maiwasan ng hindi kumain ng marami, lalo na kapag marami akong ginagawa dito sa bahay natin. Kung makapagsabi ka naman ng marami kang ginagawa. Bakit? May mga anak ka bang inaasikaso? Hindi ka naman araw-araw naglilinis ng bahay ah. Alam mo, huwag na lang tayong lumabas kung walang damit mo magkakasya sa'yo. Hindi. Maghahanap ako rito. Wag na. Nawala na ako ng gana. Ako na lang ang lalabas mag-isa. Bumabalik ang inis ko sa'yo eh. Sorry, Andre. Hayaan mo't magdadayet na ako simula bukas. Umasim ang mukha ni Andre bago lumabas ng kanilang kwarto. Nalaman niyang seryoso yon sa paglabas nang hindi siya kasama nang marinig niya ang ugong ng sasakyan nito papalayo. May pag-aalinlangan na humarap si Camille sa malaking salamin. Tanging panloob lamang ang suot niya, kaya nakikita niya ang buo niyang katawan. Napansin niya ang bilbil sa tiyan niya. Medyo nawawala na rin ang leeg niya at umumbok ang kanyang pisngi. Ay, ang taba ko na nga. Baka pag mas lalo akong tumaba, maghanap na talaga si Andre ng iba. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yun. Kailangan may gawin ako. Simula noon ay naging determinado na si Camille na magbawas ng timbang. Sinubukan niyang magbawas ng pagkain at mag-enroll sa gym. Makalipas ang 1 linggo ay wala siyang pagbabagong napansin sa kanyang katawan. Isa pang ayaw niya ay napapabayaan na niya ang bahay nila ni Andre. May 1 beses na nasigawan siya ni Andre dahil marumi ang kanilang banyo. Pagod na pagod kasi siya nung araw na yon dahil kagagaling niya lang sa gym, kaya nakalimutan niyang maglinis ng banyo. Isang araw, bumisita si Camille kay Aubrey. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang pagtaba niya at ang pagpapapayat niya. Bes, natatakot ako na baka maghanap talaga ng ibang babae si Andre kapag lumobo pa ako ng sobra. Kapag mahal ka talaga ni Andre, kahit ikaw pang maging pinakamatabang babae sa mundo, hindi ka niya ipagpapalit, Bes. Pero Bes, desidido talaga ako magpapayat. Gusto kong ibalik yung dati kong katawan nung nakilala ko ni Andre. Baka matulungan mo ko. Sa'yo na ako lumapit kasi hanggang ngayon, ang sexy mo pa rin. Sandaling nag-isip si Aubrey. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok ito sa kwarto. Nang bumalik si Aubrey ay may dala itong 2 bote ng gamot. Slimming pills to. Ito ang sikreto ko kung bakit hindi ako tumataba kahit malakas akong kumain. Sa'yo na tong 2 bote. Kapag naubos mo, pwede kang bumili sa mga online shop. Kinuha ni Camille ang 2 bote ng slimming pills. Safe ba tong inumin? Parang nakakatakot. Safe na safe yan, Bes. Matagal na ako nagtitake niyan eh. Wala namang masamang side effects sa akin. Mawawalan ka lang ng ganang kumain. Sinabi ni Aubrey na isa sa umaga at isa sa gabi ang pag-take ng slimming pills. Kahit hindi na raw siya mag-gym at mag-diet ay papayat pa rin siya basta maging consistent siya sa pag-inom nun. Nagtiwala si Camille kay Aubrey. Alam niya na hindi siya ipapahamak ng kanyang kaibigan. Agad na sinimula ni Camille ang pag-inom ng slimming pills na ibinigay ni Aubrey. Pero hindi niya naramdaman ang sinabi nito na mawawalan siya ng ganang kumain. Ibang naging epekto nun sa kanya. Mas lalo siyang lumakas kumain at palagi siyang inaantok kahit umaga. Ang nangyari tuloy ay mas lalong nadagdagan ang timbang ni Camille. Isang gabi, habang magkasabay na kumakain ng hapunan sina Camille at Andre, ay napansin ni Camille na nakatingin si Andre sa kanya. Nakasimangot ang asawa niya. Bakit, Andre? May problema ba? Ganyan ka na ba talaga karami kumain?
Hindi ka na ba umaharap sa salamin at hindi mo na alam kung gaano ka nakataba? Napapaluhang napayuko si Camille. Binawasan niya ang kanin sa kanyang pinggan. Alam mo, kaya hindi kita sinama ng birthday ng boss namin eh. Pagtatawanan lang ako ng mga katrabaho ko. Sasabihin nila, may asawa akong balyena. Sobrang taba ko na ba para ikumpara mo ko sa balyena? At talagang in denial ka pa? Humarap ka kasi sa salamin para malaman mo na totoong sinasabi ko. Hindi na nagsalita pa si Camille. Masyado siyang nasaktan sa mga salitang binitiwan ng kanyang asawa. Hindi pa rin siya sanay sa ganung ugali ni Andre. Nung magkasintahan pa lamang sila, kapag may araw na pakiramdam niya ay hindi siya maganda, si Andre ang kauna-unahang tao na nagsasabing na maganda siya. Ito ang agad na nagpapalakas ng kanyang loob. Pero sa pagkakataon na yon, ito na ang mas lalong nagpapalubog sa kanya. Kinabukasan, nang umalis na si Andre para pumasok sa trabaho, ay muling humarap sa salamin si Camille. Naiyak siya dahil malayo na siya sa dati niyang itsura. Sinisi niya ang sarili niya kung bakit siya napagsasalitaan ng asawa niya ng masasakit. Ang tako-tako mo kasi, Camille. Kapag naghanap ng ibang asawa mo, ikaw ang dapat sisihin. Walang patid ang luha ni Camille nang sabihin niya yon sa sarili. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kinuha niya ang isang bote ng slimming pills na ibinigay ni Aubrey. Itinaktak niya sa palad ang lahat ng laman nun at inilagay ang ilan sa kanyang bibig. Uminom siya ng tubig at nang malunok niyang lahat ay inubos na niya ang mga natirang slimming pills na nasa kanyang kamay. Sa pagkakataon na yon ay talagang desperada na siyang pumayat at naisip niya na kung dadamihan niya ang pag-inom ng slimming pills ay magiging mabilis ang pagbawas ng kanyang timbang. Ilang minuto matapos uminom si Camille ng napakaraming slimming pills ay nakaramdam siya ng labis na pagkahilo at sakit ng ulo. Hanggang sa sumuka na siya. Kinabahan siya. Nagkaroon siya ng hinala na epekto yun ng pag-inom ng maraming slimming pills. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya sana si Andre para humingi ng tulong. Ngunit nagdadalawang isip siya. Baka hindi yun sumagot dahil oras yun ng trabaho ng kanyang asawa. Kaya imbis na si Andre ay si Aubrey ang tinawagan niya. Hello, Bes. Ang aga naman ng pagtawag mo. Anong chika? Bes, tulungan mo ako. Kailangan ko madala sa ospital. Seryoso ba yan? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Uminom ako ng maraming slimming pills. Bigla ako nahihilo at nasuka. Na-overdose yata ako. Anong yata? Na-overdose ka talaga. Sandali, papunta na ako dyan. Makalipas ang ilang minuto ay hindi na kinaya ng katawan ni Camille ang pagkahilo. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa pagbalik ng malay ni Camille ay nasa isang hospital room na siya. Pagtingin niya sa kaliwa ay nakita niya si Aubrey na nakaupo sa mini sofa habang nagsa-cellphone. Tinawag ni Camille si Aubrey sa nanghihinang boses. Muntik nang tumalon si Aubrey sa labis na saya nang makita nitong may malay na siya. Buti na lang nagising ka na, Bes. Akala ko iniwan mo na ako eh. Hindi pa ako pwedeng mamatay, Bes. Hindi pa ako nagkakaroon ng anak. Tama, hindi ka pa pwedeng mamatay kasi ayoko mawala ng best friend. Pero teka, bakit ka ba lumaklak ng slimming pills? Akala ko kasi bibilis ang pagpapapayat ko kapag dinamihan kong pag-inom noon. Ginawa ko yun kasi grabe ng mga sinasabi sa akin ni Andre. Napaiyak si Camille nang bumalik sa alaala niya ang mga masasakit na salita na sinabi ng asawa niya sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit nagpapapayat ka pa. Hindi ko rin maintindihan kay Andre kung bakit imbis na palakasin niya ang loob mo, siya pa ang nagbababa ng confidence mo. Wala rin palang kwenta yung pakikipag-usap ko sa kanya. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, Bes eh. Nag-e-effort naman ako magpapayat pero walang nangyayari.
Papalitan na ako ni Andre kapag lalo pa akong tumaba. Bago ka pa niya palitan? Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Natigilan si Camille sa sinabing yun ni Aubrey. Ano? Bakit ko hihiwalayan ng asawa ko? Hindi ba sinasabi mo sa akin palagi na kahit anong mangyari, huwag ako makikipaghiwalay kay Andre? Dati yun. Grabe na kasi ang ginagawa niya sa'yo. Wala na siyang pagbabago. Huwag mo nang hintayin na mawala ng tuluyan ng respeto mo sa sarili mo, Bes. Hindi masamang piliin mo naman this time ang sarili mo. Hindi ko kaya makipag-iwalay kay Andre, Bes. Mahal na mahal ko siya. Okay, ikaw ang bahala. Ako naman ay concerned na friend na nagpapayo lang. Alam mo na, kapag nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Naluha si Camille sa sinabing yun ni Aubrey. Kahit namala siya sa asawa ay masasabi niyang swerte naman siya pagdating sa kaibigan. Kahit iisa lang ang kaibigan na meron siya. Teka, tinawagan mo ba si Andre, Bes? Oo, tinawagan ko siya agad after kong tumawag sa ospital. Papunta na ba siya rito? Mukhang hindi. Ang sabi niya lang sa akin, balitaan ko siya kung ano mangyayari sa'yo. Nasa trabaho raw siya eh. Okay lang. Hindi kasi siya pwedeng basta-bastang umalis sa trabaho niya. Naiintindihan ko siya. Ay hindi. Dapat nandito siya. Asawa siya, di ba? Dapat kaya niyang ipagpalit ang trabaho niya para sa'yo. Lalo na at nasa bingit ka ng kamatayan. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo nang walang kwentang si Andre na yun. Naiinis na talaga ako sa kanya, Bes. Hindi na nagsalita si Camille. Masakit na parang walang pakialam si Andre kahit pa nasa ospital siya. Ganun pa man, pinilit niyang intindihin na nasa trabaho ang kanyang asawa kaya hindi siya nun maaaring puntahan. Sinabi niya rin sa sarili na hindi yun dahilan upang makipaghiwalay siya kay Andre. Nakauwi rin agad si Camille sa bahay nila makalipas ang ilang oras. Nagpahatid na siya sa ambulansya at sinamahan siya ni Aubrey. Hindi nagtagal ang kaibigan niya sa bahay nila ni Andre dahil ayon dito ay meron itong pupuntahan. Labis siyang nagpasalamat kay Aubrey dahil kung hindi siya tinulungan ng kaibigan niya ay malamang patay na siya. Nanghihina pa si Camille nang dumating si Andre kaya hindi na siya nakapagluto ng hapunan. Hindi man lang siya kinumusta ni Andre. Dumiretso yon sa kusina. Maya-maya ay tinawag siya nito. Bakit wala pang pagkain? Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakapagluto kasi medyo hindi pa maayos ang pakiramdam ko. Kakalabas ko lang kasi na ospital kanina. Magpa-deliver na lang tayo. Ano? Magpapa-deliver? Ano pang silbi ng lutuan dito sa kusina kung hindi mo gagamitin? Wag na! Sa labas na lang ako kakain. Sandali lang, Andre. Tinawagan ka naman ni Aubrey kanina, di ba? Alam mong na-ospital ako. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Oh, buhay ka naman, di ba? Mukhang okay ka naman. Saka, bakit ka ba na-ospital? Hindi ba dahil sa paglaklak mo ng slimming pills? Kasalanan mo kung bakit ka na-ospital. Ginawa ko yun kasi palagi mo kong sinasabihan na ang taba-taba ko na. Sinisisi mo pa talaga ako? Desisyon mo naman yun, di ba? Sinabi ko bang lumakla ka ng slimming pills? Ayoko lang kasi napalitan mo ko, Andre. Oh, ngayon naman pinag-iinalaan mo ko na nagloloko ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ha? Tama na, Camille. Tama na ang usapan natin to. Lalabas muna ako. Imbis na makapag-relax ako, ini-stress mo na naman ako eh. Malakas na ibinalibag ni Andre ang bag nito sa sahig at malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay. Hindi na hinabol ni Camille ang kanyang asawa. Hinayaan na lamang niya yung umalis upang makapagpalamig ng ulo. Kinuha ni Camille ang bag ni Andre sa sahig. Dinala niya yon sa kwarto nila. Ilalagay na sana niya ang bag sa cabinet nang tila may nagbulong sa kanya na i-check ang bag ng kanyang asawa. Hindi ugali ni Camille na pakialaman ng mga gamit ni Andre, lalo na at walang permiso nito. Ngunit iba ang kutob na naramdaman niya ng sandaling yon.
Binuksan niya ang bag ni Andre. Inisa-isa niya ang mga gamit na naroon hanggang isang maliit na pulang box ang nakita niya. Nang buksan niya ang kahon ay tumambad sa kanyang isang pares ng diamond earrings. Bakit may ganito si Andre? Ibibigay niya ba to sa akin? Siguro regalo niya to sa akin kasi malapit ng anniversary namin. Napangiti si Camille nang maisip niya ang bagay na yon. Napagtanto niya na kahit hindi maganda ang trato ni Andre sa kanya, ay nag-e-effort pa rin yon. Dumating na ang araw ng anniversary ni Camille at Andre. Nang tanungin ni Camille si Andre kung magde-deliver ba sila sa labas o pupunta sa kung saan, ay sinabi nito na pinapapasok ito ng boss nito kahit Sabado nung araw na yon. Umasa si Camille na dahilan lang yun ni Andre dahil meron itong sorpresa sa kanya. Pagsapit ng hapon ay nakatanggap siya ng video call mula kay Aubrey. Happy anniversary sa inyo ni Andre, Bes! Ano? Nakapag-decide ka na ba kung ihiwalayan mo na siya? Di mangyayari yan, Bes. Joke lang. Anong plano niyo mag-asawa today? Wala pa eh. Sabi ni Andre, pinapasok siya ng boss niya sa trabaho. Napakasipag naman ng asawa mo. Kahit Sabado, pumapasok pa rin. Hindi man lang nagsakripisyo. Anniversary niyo naman. Pero feeling ko, hindi talaga pumasok sa trabaho si Andre, Bes. Malakas ang pakiramdam ko na may nire-ready siyang surprise para sa akin. Naku, baka naman humopya ka lang, Bes. Huwag masyadong umasa. Hindi, Bes. Alam ko na importante din para kay Andre ang araw na to. Kaya may gagawin siyang kakaiba. Okay, sabi mo yan eh. Anyway, later na lang tayo mag-usap. Binati lang talaga kita sa anniversary niyo. May date kasi kami today ni Ricky. Dadalhin niya ako sa isang fine dining restaurant. Sumabay pa talaga kayo sa anniversary namin ni Andre, ah. Pero sige na, mamaya na lang. Ingat ka, Bes. Nakangiti si Camille matapos nilang mag-usap ni Aubrey. Naalala niya ang hikaw na nakita niya sa bag ni Andre nung isang gabi. Malakas talaga ang pakiramdam niya na yon ang regalong matatanggap niya mula kay Andre para sa kanilang anniversary. Matyagang naghintay si Camille sa pag-uwi ni Andre. Palagi niyang chinecheck ang cellphone niya dahil baka may chat o text si Andre. Ngunit sumapit na ang 12:00 ng hating gabi ay hindi pa rin umuwi ang asawa niya. Naubusan na siya ng pag-asa na may plano si Andre para sa kanilang anniversary. Alauna nang dumating si Andre. Amoy alak ito kaya alam ni Camille na uminom ang kanyang asawa. Inalalaya ni Camille si Andre hanggang sa maihiga niya ito sa kanilang kama. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nakalimutan mo na bang anniversary natin? Ngayon ba yun? Wala sa isip ko. Okay lang. Masyado lang siguro kung umasa, kaya na-disappoint ako. Ang arte mo naman. Para anniversary lang naman eh. Bakit? Pwede naman tayo mag-celebrate next year ah. Makaarte ka, parang katapusan na ng mundo ah. Makatulog na nga. Sisirain mo na naman ang araw ko eh. Awang-awa si Camille sa sarili niya ng oras na yon. Sa ginawa na paglimot ni Andre sa kanilang anniversary, ipinaramdam lalo nito sa kanya na parang wala na itong pagmamahal sa kanya. Mabilis na nakatulog si Andre dahil sa pagkalasing. Tumayo si Camille at kinuha ang bag ni Andre. Hinanap niya roon ang kahon kung nasaan nakalagay ang mamahaling hikaw. Nagtaka si Camille dahil wala na roon ang kahon. Nasaan na yun? Hindi yun para sa akin? Kinabahan si Camille sa tanong niyang yon sa kanyang sarili. Nang magising kinabukasan si Camille ay naghanda na siya ng almusal. Sakto na pagkatapos niyang magluto ay bumaba na si Andre. Agad naman yung kumain. Habang kumakain si Andre ay hindi inaalis ni Camille ang tingin sa kanyang asawa. Nahihiwagaan pa rin siya kung bakit wala na sa bag ng asawa niya ang kahon ng hikaw. Andre, wala ka bang ibibigay sa akin? Napamaang si Andre.
May pagtataka sa mukha nito. Oo. Yung pambayad sa kuryente. Mamaya ibibigay ko sa'yo. Patapusin mo muna akong kumain. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala ka bang ibibigay na bagay o regalo sa akin? Anniversary natin kahapon, di ba? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa anniversary na yan? Wala akong regalo kasi nga nakalimutan ko. Aga-aga, Camille. Nag-uumpisa ka na naman. Nagtatanong lang naman ako. Bakit ba palagi kang galit? Kasi, puro mga walang kwenta ang mga tanong mo. Nang sandaling yon ay hindi na napigilan ni Camille na magtaas ng boses kay Andre. Labis na siyang nainis dahil pansin niya na sa tuwing nagtatanong siya sa kanyang asawa ay palagi yung iritable. Para kahit paano ay ma-refresh ang utak ni Camille, inaya niya si Aubrey na magpunta sa isang coffee shop. Naunang makarating si Camille sa coffee shop kung saan sila makikita ni Aubrey. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob niya sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi nagtagal ay dumating na si Aubrey. Umorder muna ito ng kape bago ito umupo sa harapan ni Camille. Kumusta pala ang celebration niyo ni Andre na anniversary niyo? Walang kwenta. Tama ka nga, Bes. Hindi dapat ako umasa. Walang plano si Andre sa araw na yun. Ang totoo, nakalimutan niya na anniversary namin. See? Bakit kasi ayaw mo pang sundin ang advice ko sa'yo? Hiwalayan mo na si Andre, Bes. Nagmumukha ka lang kawawa sa kanya. Magsasalita pa sana si Camille nang mapansin niya ang suot na hikaw ni Aubrey. Parang kamukha yun ng hikaw na nakita niya sa bag ng kanyang asawa. Oh, bakit naman titig na titig ka sa akin? Napansin mo ba? Nagpabotox kasi ako. Alam mo na, dapat manatiling maganda kasi baka iwanan ng boyfie. Yung hikaw mo, sinong nagbigay sa'yo? Sino pa ba? Di si Ricky. Kahapon niya binigay sa akin after ng dinner date namin. Ang sweet niya, di ba? Pwedeng hubarin mo? Titignan ko lang. Ang ganda kasi ng design. Walang pag-aalinlangan na hinubad ni Aubrey ang suot nitong hikaw. Inabot ito sa kanya. Sakto na tinawag si Aubrey para sa order nitong kape. Nang magpunta si Aubrey sa counter ay nagkaroon si Camille ng pagkakataon upang tingnan ng mas malapitan ng hikaw. Nanlamig siya dahil kagaya yon ng design ng hikaw na inakala niyang ibibigay sa kanya ni Andre. Nagulat si Camille nang bumalik na si Aubrey. Ibinalik niya rito ang hikaw. Alam mo, Bes, sobrang swerte ko talaga kay Ricky. Sobrang thoughtful niya. Example na lang, tong hikaw ko. Alam mo ba na almost 100,000 pesos ang presyo nito? Grabe, di ba? Ang swerte mo nga sa kanya, Bes. Bihira sa lalaki ang ganyan. Bes, baka naman pwede mo na akong ipakilala kay Ricky. Ang tagal nyo na pero hanggang ngayon, kahit anino ng boyfriend mo hindi ko pa nakikita. Kung alam mo lang kung ilang beses ko nang kinumbinsi si Ricky na ipakilala ko na siya sa'yo. Pero ayaw niya pa talaga eh. Hayaan mo, kapag hindi na siya nahihiya at may lakas na siya ng loob, ipapakilala ko siya sa'yo. Sige, hintayin ko yan, Bes. Curious kasi talaga ako kung anong itsura ni Ricky. Kasi kahit picture wala kang pinapakita sa akin. Mahiyain nga kasi siya. Kahit nga magpa-picture nahihiya yun eh. Kaya wala kaming picture together. Pero mas okay na yung mahiyain siya kesa manloloko, di ba? Ay, oo naman. Subukan niya lang na magloko. Makikita niya kung gaano ko kademonyo. Joke lang. Nagpatuloy ang pagkakwentuhan ng dalawa kahit para kay Camille ay gusto niya nang umuwi matapos na magkaroon siya ng hinala na si Aubrey ang kabit ni Andre. Yun ay dahil sa hikaw na suot nito na kagaya ng hikaw na nakita niya sa bag ng kanyang asawa. Hindi magawang makatulog ni Camille ng gabing yon. Iniisip niya pa rin ang kanyang kutob. Binalikan niya ang lahat ng pinagsamahan nila ni Aubrey. Matapos yon ay tinanong niya sa sarili kung kaya ba siyang lokohin ng kaibigan niya.
Hanggang sa kinumbinsi niya ang sarili na hindi yun magagawa ni Aubrey sa kanya. Inisip niya na nagkataon lang na magkatulad ang hikaw ni Aubrey at yung hikaw na nasa bag noon ni Andre. Ang ipinagtataka lang ni Camille ay kung nasaan ang hikaw na yon ng kanyang asawa. Isang araw, habang naglalabas si Camille ay lumapit si Andre sa kanya. Oo nga pala, bukas meron kaming team building sa Batangas. Siguruhin mo na matutuyo lahat ng mga dadaling kong damit dun ha. 2 gabi kami ron. Ida-dryer ko na lang ang mga to para matuyo agad. Andre, sandali lang. Ano yun? Bilisan mo at manonood pa ako ng TV. Mahal mo pa ba ako? Sapat pa ba ako para sa'yo? Anong klaseng tanong yan? Nagtatanong ka na naman ng mga walang kwenta eh. Sa tingin mo kung hindi na kita mahal, uuwian pa kita rito? Oo, hindi lang ang sagot. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Ewan ko sa'yo. Maglaba ka na lang dyan. Matutuwa pa ako sa'yo. Pinigilan ni Camille ang kanyang luha nang tuluyan ng umalis si Andre. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya mahal ng kanyang asawa dahil meron na itong ibang mahal. Ipinagpatuloy ni Camille ang paglalaba. Nang kunin niya ang pantalon ni Andre ay meron siyang nakapa na nakatiklop na papel sa bulsa nun. Kinuha niya ang papel at nalaman niya na isa yung reservation sa isang mamahaling hotel. Nakalagay doon ang pangalan ni Andre, ang numero ng room at ng oras at petsa kung kailan ito nagpa-reserve. Bukas ang date na to ah. Hindi kaya dito pupunta si Andre at hindi sa Batangas? Hanggang sa isang hinala ang nabuo sa isip ni Camille. Nagkaroon siya ng kutob na magkikita si Andre at ang kabit nito sa hotel na yon. Nag-check-in si Camille sa katapat na kwarto kung saan nag-book si Andre. Ilang oras bago magtungo ron si Andre ay naroon na siya sa kwarto niya. Kinakabahan siya dahil malaki ang posibilidad na malaman na niya kung si Aubrey nga ba ang kabit ni Andre. Ngunit nagdadasal si Camille na sana ay hindi ang kaibigan niya ang babae ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung makakaya ba niyang tanggapin ang bagay na yon. Ayaw niyang masira ang matagal na pagkakaibigan nila ni Aubrey. Matyagang sumilip si Camille sa peephole ng pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Maya-maya ay nakita niyang pumasok si Andre sa kwarto. Bago nito isarado ang pinto ay may nakita siyang babaeng sumalubong sa kanyang asawa. Niyakap ng babaeng yon si Andre. Hindi nakita ni Camille ang mukha ng babae sapagkat nakaharang si Andre. Kusang lumabas ang mga luha ni Camille. Masakit para sa kanya na makita mismo ng mga mata niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Inihanda ni Camille ang sarili sa giyerang kanyang susuungin. Naghintay siya ng ilang minuto dahil nanginginig ang buo niyang katawan. Inilagay niya ang cellphone niya na nagre-record ng video sa bulsa ng suot niyang blouse. Naroon yon sa tapat ng kaliwa niyang dibdib. Nais niyang kunan ng video ang pagtataksil ni Andre sa kanya dahil naniniwala siya na maaari niya yung magamit pagdating ng panahon. Lumabas na si Camille sa kanyang silid. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Andre. Tinakpan niya ang peephole upang hindi siya makita ng mga nasa loob kung sakaling sumilip ang mga yun doon. Sino yan? Tumikhim si Camille. Iniba niya ang boses niya nang magsalita siya. Room service po. Nandito na po ang wine nyo. Wala kaming ino-order na wine. Complimentary wine po ito, sir. Ah, ganun ba? Iwanan mo na lang dyan sa tapat ng pinto. Mamaya ako na lang kukunin. May kailangan po kayong pirmahan, sir. Katunayan na natanggap niyo ang aming complimentary wine. Pakiramdam ni Camille ay mawawalan siya ng malay nang marinig niya ang pag-alis ng lock ng pinto. Kasunod nun ay marahang bumukas ang pinto. Gulat na gulat si Andre nang makita si Camille. Camille? Anong ginagawa mo rito? Ikaw yata ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Batangas ka dahil meron kayong team building? Hindi nakapagsalita si Andre. Namutla ito ng husto. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon. Itinulak niya si Andre at mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto. Iginala ni Camille ang mata sa kabuuan ng silid
Nakita niya ang isang taong nakatalukbong ng kumot sa kama. Umakyat ang dugo niya sa ulo. Nagpupuyos sa galit ang puso niya. Lalapitan sana ni Camille ang taong nasa kama, pero hinawakan siya ni Andre sa braso. Umalis ka na rito! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung sinong babae mo. Bitiwan mo ako, Andre! Talagang wala ka ng kahihiyan? Dito ka pa nagkakalat! Umuwi ka na! Sa bahay tayo mag-usap! Malakas na ipiniglas ni Camille ang braso niya, kaya nabitiwan siya ni Andre. Ako pa talaga magkakalat? Ikaw ang makalat, Andre. Kaya wag mo akong pipigilan. Kailangan malaman ng babae mo na may asawa ka na. Baka hindi niya alam na kasal ka na, Andre. Hahawakan pa sana ni Andre si Camille, ngunit mabilis siyang umiwas. Tumakbo siya sa kama at hinablot ang kumot. Pilit na pinigilan ni Andre ang kamay niya. Magpakita ka sa akin, babae ka! Ang lakas na loob mong pumatol sa may asawa na! Tumigil ka na, Camille! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino babae mo! Mga hayop kayo! Matagumpay na naalis ni Andre ang mga kamay ni Camille mula sa kumot. Malakas siyang itinulak ni Andre at malakas na tumama ang likod niya sa dingding. Hanggang sa inalis na ng babaeng nasa kama ang kumot na nakatakip sa mukha nito. Parang pinagbagsakan ng langit si Camille nang malaman niya na si Aubrey ang babae ng kanyang asawa. Aubrey? Ikaw ang kabit ni Andre? Naiinis na ako sa pagtatago natin, Andre. Pagod na ako. And yes, Camille, ako nga ang kabit ng asawa mo. Na-surprise ka ba? Di ba matagal mo nang gusto makilala si Ricky? Pwes, ang asawa mo, si Ricky. Siya ang sinasabi ko sa'yo na boyfriend ko. Marahang tumayo si Camille. May kutob na siya na si Aubrey ang kabit ni Andre, pero hindi niya akalain na totoo ang kutob niyang yun. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat o kaya isang malaking prank lang ang nangyayari. Hindi to totoo. Hindi ka pwedeng maging kabit ng asawa ko, Aubrey. Magkaibigan tayo. Hindi mo to magagawa sa akin. Prank lang to. Sabihin niyo, prank lang to. Umalis si Aubrey sa kama. Itinapis nito ang kumot sa katawan. Prank? Anong prank ang pinagsasasabi mo? Vlogger ba kami ng asawa mo? Pero bakit? Bakit mo nagawa sa akin to, Aubrey? Magkaibigan tayo. Kailan pa? Ang dami mo namang tanong. Pero sige, pagbibigyan kita. Sasagutin ko lahat ng tanong mo nang maliwanagan ka. Aubrey, tama na! Andre, wala ka nang magagawa. Ilang beses ka nang nangako sa akin na sasabihin mo na kay Camille na ako nang mahal mo, pero hindi ka kumikilos. Ito na ang chance natin para sabihin lahat kay Camille ang totoo. Nagsimula nang magsalita si Aubrey. Ayon dito, hindi pa kasal si Camille kay Andre ay meron ng relasyon ng dalawa. Magaling lang daw magtago sina Aubrey at Andre, kaya hindi nagkaroon ng hinala si Camille. Kung may relasyon pala kayo dati pa, bakit mo pa ako pinakasalan, Andre? Bakit hinintay mo pa na maging mag-asawa tayo? Dahil nung time na yon, mas mahal pa kita kaysa kay Aubrey. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Aubrey. Oh, come on, Andre. Pwede ba? Huwag mo nang i-sugarcoat ang sagot mo. Ang totoo kasi, Camille, alam ni Andre na mayaman ang tatay mo. Alam niya na may malaki kang mamanahin sa kanya kapag na-dads ng tatay mo. Hindi ka naman minahal ni Andre. Ako talagang mahal niya. Hindi totoo yan. Nararamdaman ko na mahal ako ni Andre. Magaling kasing magpanggap ang asawa mo. Saka utu-utu ka kasi. And besides, sa tingin mo ba, mahal ka pa rin ni Andre sa itsura mo ngayon? Tingnan mo nga yung sarili mo, Camille. Taba-taba mo na. Hindi makapaniwala si Camille sa mga salitang ibinabato ni Aubrey sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi si Aubrey ang kaharap niya. Kung ganun, lahat ng pagpapayo mo sa akin at mga pagpapakita mo ng concern, hindi totoo. Ganun na nga. Pero before pa dumating sa buhay natin si Andre, totoo naman ang pakikipag-kaibigan ko sa'yo.
Pero nagbago ng lahat nang dumating si Andre. Ang sarap talaga kasi ng asawa mo. Ang galing magpaligaya sa kama. Kung ganon, hinayaan mong masira ang pagkakaibigan natin nang dahil sa isang lalaki. Correct ka dyan. Kaya Camille, please lang. Ngayong alam mo na ang relasyon namin ni Andre, pwede bang ikaw nang mag-adjust? Hayaan mo na lang kaming maging masaya. Nakakalokong ngumiti si Aubrey. Lumapit pa ito kay Andre at yumakap. Tila iniinggit siya nito. Alam ni Camille na sa sandaling yon ay tuluyan ng naputol ang pagkakaibigan nila ni Aubrey. Hindi na siya umaasa na babalik pa sila sa dati. Masakit para sa kanya na pinagtaksilan siya ni Andre. Ngunit mas nasaktan siya sa pagtataksil ni Aubrey. Hindi niya kasi inasahan na magagawa yun ito dahil matalik silang magkaibigan. Hindi ko isusuko ang asawa ko. Hindi ako magpapaubaya. E di magtiis ka sa sakit. Magpakamartir ka. Tutal, doon ka naman magaling, di ba? Mahal ako ni Andre. Alam kong natukso lang siya sa'yo. Pero ako pa rin ang mahal niya. Kasal kami. Kasalan kayo sa papel. Pero ang puso niya, nasa akin. Saka itigil mo ng ilusyong mong mahal ka ng asawa mo. Losyang ka na nga, ang taba mo pa. Baliya na yan. Tumiim ang bagang ni Camille. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Labis na ang galit na nararamdaman niya kay Aubrey dahil sa mga salitang sinasabi nito sa kanya. Hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Aubrey. Haharang sana si Andre pero pinigilan niyo ni Aubrey at mataray siya nitong sinalubong. Sasabunutan niya na sana si Aubrey ngunit pinigilan nito ang mga kamay niya. Nagtagisan ang kanilang mga tingin. Oh, bakit? Gusto mo makipagsabunutan? Ipapaalala ko sa'yo, Camille. Hindi ka marunong makipag-catfight. Naalala mo nung high school tayo? Ako ang palaging nakikipag-away para sa'yo. Hindi ka mananalo sa akin. Pero ipapaalala ko rin sa'yo na hindi na tayo high school ngayon. Hinawakan ni Camille ang braso ni Aubrey at hinilan niya ito papunta sa banyo. Nang makita niyang sinundan sila ni Andre ay mas lalo niyang binilisan ang pagkaladkad kay Aubrey. Nang makapasok na sila sa banyo ay isinarado niya ang pinto at inilak niya yon. Panay ang katok ni Andre sa pinto. Camille! Tama na yan! Umalis ka na lang! Huwag ka nang gumawa ng gulo! Hindi pinansin ni Camille si Andre. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang ipakita kay Aubrey na hindi siya mahina. Sa totoo lang, naawa ko sa'yo, Camille. Palabasin mo na ako rito bago pa maubos ang pasensya ko. Hindi mo ko kaya. Mahina ka. Makakalabas ka lang dito kapag nagawa ko ng gusto kong gawin sa'yo. Mabilis na hinablot ni Camille sa buhok si Aubrey. Malakas niyang sinipa ang pagkababae nito na naging dahilan upang mapaluhod ito sa malamig na tiles. Hinila niya si Aubrey palapit sa toilet bowl. Ano ba? Bitiwan mo ako, hayop ka! Halika rito. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak mong ahas ka. Ang akala ko, nasa gubat ang ahas. Yun pala, nakakausap at kaibigan ko pa. Kahit anong gawin mo, hindi ka mamahalin ni Andre. Pakawalan mo ako! Nang mailapit na ni Camille si Aubrey sa toilet bowl, ay ipinasok niya ang mukha nito sa loob nun. Ubus lakas niyang isinubsob ang mukha ni Aubrey at siniguro niya na nakadikit yon sa mismong bowl. Sigaw ng sigaw si Aubrey. Humihingi na yun ng tulong kay Andre. Wala pa ring tigil si Andre sa pagkatok sa pinto ng banyo. Paulit-ulit na finlash ni Camille ang toilet bowl habang nasa loob noon ng mukha ni Aubrey. Nang sandaling yon ay tuluyan ng nanalo ang puot sa kanyang puso. Kinalimutan niya na naging magkaibigan sila sa napakahabang panahon. Tumigil lang si Camille nang makaramdam siya ng pagkapagod. Pinakawalan na niya si Aubrey. Sumandal siya sa dingding ng banyo habang humahagulgol ng iyak. Si Aubrey naman ay hinahabol ang paghinga. Kung tumagal pa siguro na ginawa yun ni Camille, ay baka nalunod na yun sa tubig sa toilet bowl. Bakit mo nagawa sa akin to, Aubrey? Sa dami ng lalaki,
Bakit ang lalaking mahal ko pa? Para na kitang kapatid, Aubrey. Hindi nagsalita si Aubrey. Nakayuko ito na parang hiyang-hiya. Alam ni Camille na hindi niya kaya na magtagal doon. Sapat na sa kanya ang mga nalaman niya. Lumabas siya ng banyo at sinalubong siya ni Andre. Camille, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako sa'yo. Hindi na kailangan. Tulungan mo na lang si Aubrey. Nilagpasan ni Camille si Andre. Lalabas na sana siya ngunit huminto siya nang nasa pintuan na siya. Lumingon siya at tinawag si Andre. Kung akala nyo, hahayaan ko lang tong panloloko nyo sa akin. Nagkakamali kayo. Magkikita tayo sa korte, Andre. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nakukulong. Kung kinakailangan kong humingi ng tulong sa tatay ko, gagawin ko. Tapos na ako sa pagiging martir. Kayo ni Aubrey ang dahilan kung bakit puro galit na lang ang nandito sa puso ko. Tinutuon ni Camille ang banta niyang yon kay Andre. Lumapit siya sa mayaman niyang tatay at sinabi niya ang nangyari. Ipinaalam niya ang kagustuhan niyang kasuhan sina Andre at Aubrey. Labis siyang natuwa nang suportahan siya ng kanyang ama. Makalipas ang ilang hearing sa korte ay tuluyan ng naibaba ang hatol kina Andre at Aubrey. Dahil sa video na hawak ni Camille nung nahuli niya ang dalawa sa isang hotel, ay pumabor sa kanya ang desisyon ng korte. 1 taon na makukulong si Andre, habang 6 na buwan naman si Aubrey. Bukod pa ron ay kailangang magbayad ng danyos ng dalawa sa kanya. Nang dinadala na ng mga pulis si Aubrey sa kulungan ay nakita siya nito. Tumakbo yon palapit sa kanya at umiiyak na lumuhod. Bes, parang awa mo na. Ayoko makulong. Iurong mo na ang kaso sa akin. Maawa ka, Bes. Nasaan ang tapang mo, Aubrey? Saka wag mo akong tinatawag na Bes. Wala akong kaibigang ahas. Sa pagtalikod ni Camille kay Aubrey ay si Andre naman ang nakita niya. Nakatingin yon sa kanya. Bakas sa mga mata nito ang labis na pagsisisi. Alam niya na hindi akalain ni Andre na seryoso siya nang sabihin niya na magsasampa siya ng kaso. Nahihiyang lumapit si Andre kay Camille. Camille, baka pwedeng patawarin mo na lang ako. Magsimula tayo ulit. Ipinapangako ko, hindi na kita lolokohin. Tapos na tayo, Andre. Wala nang chance na bumalik pa tayo sa dati. Hintayin mo na lang ang annulment papers natin dahil gusto ko nang maging legal ang paghihiwalay natin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Camille, nagdesisyon siyang magbakasyon sa isang probinsya upang makapagpahinga. Gusto niyang magpakalayo-layo muna mula sa mga gulo at sakit na dulot ng kanyang nakaraan. Pumunta siya sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, kung saan tahimik at payapa ang paligid. Nang panahon na yon ay nagawa na niyang ibalik ang ganda ng kanyang katawan. Matapos maikulong ni Andre at Aubrey ay wala na siyang inisip, kundi ang ibalik ang pagmamahal sa kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad siya ay may nakita siyang maliit na tindahan ng mga handicraft. Naakit siya sa magagandang gawa ng kamay roon kaya't pumasok siya. Sa loob ng tindahan, isang binata ang abala sa pag-aayos ng mga tinda. May maaliwalas na mukha yon at may simpleng ngiti. Ang tindahan ay puno ng makukulay na kwintas, pulseras at iba't ibang uri ng palamuti. Hinawakan ni Camille ang isang mesa na gawa sa katawan ng puno. Maganda, hindi ba? Isa yan sa mga paborito ko rito. Oo, napakaganda nga. Ang galing ng pagkakagawa. Ako ang gumawa niyan. Natutuwa ako sa paggawa ng mga ganyang bagay. Parang therapeutic para sa akin yan. Talaga? Ang galing mo naman. Bihira ang kagaya mo na mahusay pagdating sa ganitong bagay. Salamat. Kung gusto mo, pwede kitang turuan kung may oras ka. Ay naku, wag na. Wala akong talent pagdating sa handicrafts eh. Lahat ng bagay pwedeng matutunan. Kagaya ng pagmamahal.
Talagang nagawa mo pang humugot ah. Habang nag-uusap sila, napansin ni Camille na hindi lang pala palangiti si Nico, kundi magaan din itong kausap. Madaling nagtiwala si Camille kay Nico na parabang matagal na silang magkaibigan. Nagpatuloy sila sa kanilang usapan hanggang sa hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Simula noon ay naging madalas na si Camille sa tindahan ni Nico. Naging magkaibigan na sila. Si Nico rin ang naging dahilan kung bakit ang 1 linggo lang sanang bakasyon niya ay humaba ng humaba. Ang mga simpleng pag-uusap nila tungkol sa mga handicraft ay unti-unting naging mas personal. Naging mas malalim ang kanilang mga usapan. Mula sa kanilang mga pangarap, mga takot at mga karanasan sa buhay. Camille, alam mo, matagal na akong hindi nagkakaroon ng ganitong koneksyon sa isang tao. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko mahal na kita. Alam kong masyadong mabilis pero ako kasi ang klase ng tao na diretso magsalita. Nico, naikwento ko na sa'yo ang nangyari sa akin sa dati kong asawa. Aaminin ko na may nararamdaman na rin ako sa'yo pero natatakot pa akong sumugal ulit sa pagmamahal. Huwag ka mag-alala. Hindi ako nagmamadali. Handa kitang hintayin hanggang sa handa ka na ulit, Camille. Maraming salamat at naiintindihan mo ko, Nico. Malaking bagay yan para sa akin. Lumipas pa ang 1 buwan at nagdesisyon ng umalis si Camille sa probinsya kung saan siya nagbakasyon. Nanirahan siya kasama ang kanyang ina. Nagpatuloy ang koneksyon nila ni Nico. Hindi nila hinayaan na maputol yon. Nagkaroon si Camille ng pagkakataon na magpa-check up sa doktor. Doon ay nalaman niya na hindi siya baog at may kakayahan siyang magkaroon ng anak. Napagtanto niya na hindi siya ang baog kundi si Nico. Hanggang isang araw, nagulat si Camille nang bigla na lang pumunta si Nico sa kanilang bahay. Nico? Anong ginagawa mo rito? Gusto kong formal na manligaw sa'yo. Hayaan mo kong patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Sa pagtagal ng mga araw ay tuluyan nang nakilala ni Camille si Nico. Napatunayan nito sa kanya na mabait ito at mapagkakatiwalaan. Hanggang sa sinagot na ni Camille si Nico at naging magkasintahan na sila. Alam ni Camille na ang pagtatagpo nila ni Nico ay hindi lamang para bigyan siya ng panibagong pag-asa pagdating sa larangan ng pag-ibig, kundi nagbigay din ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa wakas, natagpuan niya ang isang taong hindi lamang magpapasaya sa kanya, kundi magmamahal at magpapahalaga sa kanya ng totoo. At sa bawat araw na magkasama sila ay lalong tumitibay ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa piling ni Nico, alam ni Camille na hindi na mauulit ang nangyari sa kanya noon kay Andre. Ramdam niya na mahal siya ni Nico at hindi siya nito kayang saktan. Tinuruan siya nito na muling magtiwala at magmahal na akala niya dati ay hindi na niya magagawa.